Malaking ngiti ang nakapaskil sa labi ni Vilma habang pumapasok sa bahay ng kanyang kakambal na si Vilma. Bitbit niya ang pasalubong na tempura para rito. 2 buwan siyang nanatili sa Japan para sa kanyang training. Isa siyang manlalaro ng arnis at miyembro ng Philippine National Arnis Team. Kalahok siya sa darating na World Athlete Competition sa susunod na buwan. Gaganapin yun sa Germany. Medyo naninibago siya dahil tahimik na paligid ang sumalubong sa kanya pagpasok sa bahay. Sabay-sabay bang nag-day off ang mga kasambahay sa bahay na to? Bakit ang tahimik? Tanong niya sa sarili habang palingalinga sa kabuuan ng malaking bahay. Unusual ang katahimikan. Kahit sa labas, wala rin ng mga guards. Dapat binabantayan ng mga ito ang bahay dahil anak ng senador si Eric, ang asawa ng kaniyang ate Vilma. Pumunta si Vilma sa kusina dahil mahilig magluto ang kaniyang kapatid. Pero wala ito roon. Inilagay muna niya ang pasalubong sa mesa. Paglabas niya sa kusina ay narinig niya ang umiiyak na boses ng kanyang kapatid. "Bitiwan mo ako, Eric. Nasasaktan ako." Dinig niyang pakiusap ng kakambal sa asawa. "Masasaktan ka talaga sa akin, Vilma. Wala kang karapatan na saktan si Mildred." Galit na sagot ni Eric. Nagmamadali namang umakyat sa hagdan si Vilma. Nasa 3rd floor ang dalawa, pero natatanaw niya ang pananakit ni Eric sa kapatid mula sa ibaba. "May karapatan ako dahil ako ang asawa mo, Eric." "Asawa lang kita, Vilma. Hindi mo hawak ang buhay ko." Aray!" Sigaw ni Vilma. Nataranta si Vilma nang sumigaw ang kapatid, kaya tumakbo na siya paakyat sa hagdan. Naririnig pa rin niya ang pagtatalo ng mag-asawa. "Sawang-sawa na ako sa kakaselos mo. Hindi ka pa ba kontento sa perang binibigay ko sa'yo?" "Hindi pera ang kailangan ko, Eric. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Nagbago ka na. Hindi ka na ang Eric na nakilala ko at pinakasalan." "Hindi ako nagbago, Vilma. Sadyang ganito na ako noon pa. Pinakasalan lang naman kita dahil sa katawan mo. Ngayon napagsawaan na kita. Dapat ka nang maglaho sa buhay ko." "Demonyo ka, Eric. Demonyo ka." "Oo, demonyo ako. Kaya matitikman mo ang pagkademonyo ko ngayon." "Eric, wag!" Malakas na sigaw ni Vilma nang walang awang itulak ni Eric si Vilma sa may railing. "Ate!" Gimbal niyang sigaw ng dire-diretsyong mahulog ang kapatid mula sa veranda ng 3rd floor. Agad nilukob ng takot ang puso niya at buong kalamnan. Pero imbes na matulala, mabilis siyang bumalik pababa ng bahay para puntahan ng kakambal sa binagsakan nito. "Ate!" Umiiyak niyang sigaw nang makitang umaagos ang dugo nito sa sahig. Napahinto ang tangka niyang paghawak sa kapatid nang hinilan ni Eric ang buhok niya. "Bitiwan mo ako, Eric. Kailangan kong dalhin sa ospital si Ate Vilma. Hayop ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya." "Sa palagay mo ba hahayaan kita na makalabas ng bakuran ko, Vilma? Magsama kayo ng kakambal mo." Walang ano-ano siyang sinuntok nito sa sikmura. Nakabaluktot siyang natumba sa sahig. Sumigid ang labis na kirot doon, kaya nahirapan siyang kumilos. "Hayop ka!" Impit niyang sigaw. Dumaing siya nang mahigpit muli nitong hawakan ng kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala, Vilma. Magsasama pa rin naman kayo ni Vilma sa kabilang buhay eh. Masyadong madakdak yung kapatid mo, kaya nararapat lang nasamahan mo siya para may kausap siya sa langit." Nakangisi nitong sabi, kasabay ng malakas na pag-untog ng ulo ni Vilma sa sahig. Naramdaman niya ang pagputok ng kanyang noo at pag-agos ng dugo mula roon. Umikot ang kanyang paningin. Agad siyang nanghina sa kademonyohang ginawa nito. Paano nito nagawa ang ganito kasama sa kanila ng kakambal? Akala niya ay mabait si Eric. Yun pala ay puro pakitang tao lang ang pinapakita nito sa tuwing magkakasama sila. "Tingnan natin kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko, Vilma." Sabi pa ni Eric na huling naulinigan ni Vilma. Wala siyang lakas para alamin ang ginawa ng lalaki. Naramdaman na lang niyang isinilid siya ng lalaki sa isang magaspang na bagay na sa tingin niya ay sako. Pagkatapos ay walang awa siya nitong hinila. Iyon ang huli niyang natandaan bago tuluyang mawala ng malay. Sa kabilang dako, isang mega yacht ang naglalayag sa gitna ng karagatan. Tila isa itong barko sa laki. Maliban sa mga crew,
Isang tao ang agaw pansin na nakatayo sa upper deck ng yate. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa natatanaw na isla. Ito ay walang iba kundi ang binatang bilyonaryo na si Henry Acostallejo. "Sir, we're about to board in your private island." Magalang na sabi ni John, ang personal assistant ni Henry. "I know." Seryoso at tipid na sagot ni Henry. Hindi na nagsalita pa si John. Alam nitong hindi maganda ang mood ng amo. Yun ay dahil hindi natuloy ang pamamasyal nito sa ilalim ng karagatan. Hindi kasi natapos ang pinagawa nitong submarine. Ayaw pa naman nito na hindi natutuloy ang mga plano nitong gawin. Ilang sandali pa ay dumaong na ang yate sa dock ng isla. "John," tawag ni Henry sa lalaki nang makababa sa yate. "Yes, sir." "You know I hate unclean surroundings, right?" "Yes, sir." "Then what's that thing?" Maotoridad nitong tanong sabay turo sa nakita nitong kalat. Sinundan ng tingin ni John ang tinutukoy ni Henry. Nagtaka ito kung bakit merong sako ng basura roon. Alam ng mga tao sa isla kung gaano ka-perfectionist si Henry pagdating sa mga bagay at kapaligiran. Gusto ng amo nila na nasa maayos ang lahat at malinis. "Get rid of that thing." Utos ni Henry bago sumakay sa naghihintay na kotse patungo sa mansyon nito sa gitna ng malawak na isla. Kinabahan ng mga tao sa mansyon nang tumigil ang kotseng sinasakyan ni Henry. Maayos ang mga itong nakapila para batiin ang bagong dating na binata. Iniiwasan ng mga itong gumalaw para hindi mapansin ang masungit at istrikto nilang amo. "Good morning, sir." Sabay-sabay na bati ng mga ito kay Henry. "Prepare my private pool with warm water." Seryoso nitong utos. Kaagad tumalima ang mga kasambahay. Dumiretso naman si Henry sa elevator ng mansyon. "Open." Kusa agad bumukas ang elevator sa kanyang voice command. "Fifth floor, may room." Muli niyang sabi pagpasok sa loob. Kusang sumara ang elevator at automatic siyang dinala sa kanyang kwarto. Pagdating sa tapat ng pinto, lumabas ang light scanner na nag-scan sa buo niyang katawan. "Welcome back, Master Henry." Bati ng computerized na boses kasabay ng pagbukas ng pintuan. "Prepare my things. I want to swim." Muli niyang command. "Affirmative, Master." Sagot ni Arya, ang masyina na mamahala sa kanyang kwarto. Everything is too easy for Henry. Isang command lang, kaagad niyang nakukuha ang gusto. Walang bagay ang hindi niya nakukuha, kaya pakiramdam niya ay boring ang kanyang buhay. Gusto siya ng lahat dahil sa reputasyon ng kanyang pamilya. Halos lumuhod ang mga ito para lang mapansin niya. Tinaboy ni Henry ang mga nakapalibot na tauhan nang naliligo na siya sa pool. Pinagod niya ang sarili sa paglangoy hanggang narinig niya ang boses ni John. "Sir, I'm sorry to disturb you. There's an emergency at your clinic." Nawalan ng gana sa paglangoy si Henry kaya umahon siya sa pool. Ibinigay naman ni John sa kanya ang puting roba at towel. "What emergency?" Tanong niya habang pinapatuyo ang buhok. "Sir, the thing in the seaside is not a garbage. It's an unconscious woman who needs medical attention." "What?" "Yes, sir. We're supposed to throw that garbage, but we saw some leaking blood, and when we opened the sack, it's a wounded woman." "So?" "She needs help, sir." Nakapagtapos si Henry ng medisina sa pinakasikat na medicine school sa mundo. Nakuha na rin niya ang kanyang masteral at doctorate degree, pero ayaw ng kanyang mga magulang na magtrabaho siya. Gusto ng mga ito na mag-enjoy lang siya sa yaman na pinaghirapan ng mga ito para sa kanya. He's the only child of the billionaire couple. Kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay pa rin siya sa karangyaan habang buhay. "Why should I do that? I don't even know who she is. Whether she dies or not, it doesn't matter to me." Seryosong pahayag ni Henry. Nilagpasan niya si John, pero bahagya siyang huminto nang magsalita ito. "You're still a doctor, sir. It's your responsibility to save lives even if you're not working under your profession. Will you save her as a doctor? She needs your help, sir." Magalang na sagot ni John. Huminga ng malalim si Henry.
Maliban sa kanyang mga magulang, si John lang ang may kakayahang pilitin siya. Para na niyang kapatid si John, lalo pat nag-iisa siyang anak at ito ang lagi niyang kasama. "Alright, I'll see the patient." Napilitan ring sagot ni Henry. Hindi siya nag-abalang magpalit ng damit nang pumunta sa klinik niya sa mansyon. Para na yung mini hospital dahil kompleto sa kagamitan, pero bihira naman niyang gamitin. Wala naman pati siyang gagamutin sa mansyon. Nakita niyang wala pa ring malay ang babaeng nakuha sa sako. Pag-check niya ay mahina ang pulsuhan nito. "Leave me alone," utos niya kay John. Ayaw niyang may nanonood sa kanya kapag may ginagawa siya na may kinalaman sa medisina. "Yes, sir." Nang mapag-isa, sinimulan ni Henry na gamutin ng babae. Malaki ang sugat nito sa noo, may malaking pasari nito sa tiyan, at puno ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. May saksak ito sa tagiliran na nagpalala sa kondisyon ng babae. Walang kaba ang bawat kilos ni Henry, hanggang sa nagawa niyang maging stable ang paghinga ng babae. "John, come here." Tawag niya dito habang sinisenyasan sa pintong salamin ng lalaki. Agad naman pumasok si John sa klinik. "Get her information. I want to know everything about her. Did you find anything in her pocket?" "Noted, sir. Earlier we just found her slim wallet in her pocket. Looks like the suspect disposed all her identification cards. She only has one wet picture inside the wallet. But we will do our best to gather information about her. We will start with the picture." 2 araw ang nakalipas. Hindi pa rin nagkakamalay ang babae. Pero hawak na ni Henry ang mga nakuhang impormasyon ni John tungkol dito. Sa pamamagitan ng modernong pamamaraan at teknolohiya, nagamit ni na John ang larawan ng babae para makuha ang lahat ng tungkol dito. "Her name is Vilma Villegas, 25 years old, Arnis player, a member of Philippine National Arnis team." Basa ni Henry sa nakalap na basic information ng babae. Binasa niya lahat ng nakasulat sa papel na ibinigay ni John. Isang ngisi ang kumawala sa kanyang labi nang malaman ng isang bagay na pumukaw sa kanyang interes. "According to John and my detective men's report, there are some silent witness that Vilma's last scene is in the house of her twin and her brother-in-law. And after an hour, they saw the brother-in-law pulling sack of garbage and he loaded it inside the car trunk. After that, they never saw Vilma and her sister again." Napabugan ng hangin si Henry. Ibinaba niya sa mesa ang hawak na papel. Saglit siyang nag-isip. Why would her brother-in-law load the garbage inside the trunk, instead of taking it outside the gate? Is the sack that they're talking about the same sack that I saw on the seashore where Vilma is inside? This sounds fun and interesting. I think I want to solve this puzzle. Ngumiti siya saka bumaling sa assistant. "John, find her sister. I know there's something behind this case." "Yes, sir." Alertong sagot ni John. 1 linggo ang nakalipas. Nanatili sa isla si Henry habang hinihintay ang paggising ni Vilma. Ngayon lang siya nagtagal sa isla. Hindi siya pumipirmi sa isang lugar dahil mainipin siyang tao. "John, bring my satellite phone here." Utos niya kay John habang nagpapalipas ng oras sa bowling alley ng kanyang mansyon. "Yes, sir." Walang signal sa isla, kaya gumagamit si Henry ng mga gadgets na konektado sa satellite. Sa ganoong paraan, hindi siya mahihirapang kontakin ang gusto niyang makausap. Tinawagan niya ang ina pagkakuha sa satellite phone. "Hello, sweetie. How are you? John told me you're staying in the island for a week now. Aren't you bored there? Pwede ka nang mamasyal underwater. Your submarine is done, or if you want, you can fly again to the moon. I'll get the best astronaut to accompany you. What do you think?" Sambit ng kanyang Filipino mother sa kabilang linya. Ganito talaga ang mga trip niyang gawin. Ang pumunta sa mga lugar na imposible nang marating ng pangkaraniwang tao. Sa sobrang yaman at walang magawa sa salapi, ay pati nga buwan ay narating na niya. Dahil na-curious siya kung ano ang itsura ng moon sa personal. Afford naman nila, kaya why not puntahan niya? Balak nga niyang sa Mars naman sa susunod. Ngunit hindi muna siya pinayagan ng kumpanyang nagdala sa kanya noon sa moon.
May ibang bagay na nakakuha ng interes ko, Mommy. Okay lang ako dito. Tell me, sweetie, is that a new hobby? Excited nitong tanong para sa anak. No, Mom. It's a girl. Oh my God! Are you going to marry, son? When? What country? I need to prepare your dowry for her parents and, Mom, it's not what you think. Putol niya sa sasabihin nito. Where's Dad? Tanong na lang niya. He's busy, sweetheart. Anyway, I need to go. Just call me when you're about to get married, okay? Bye! I love you! Huminga ng malalim si Henry. He has billions in his bank account, but he doesn't have parents beside him. They are too busy making billions that they forgot he needs a parent. Sir, gising na po ang pasyente. Pahayag ni John na nakaagaw sa kanyang atensyon. Agad naman silang sumugod sa klinik upang i-check si Vilma. Samantala, isang hindi pamilyar na silid ang nakita ni Vilma pagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niya ang nakakabit ng swero sa kanyang braso, kaya naisip niyang nasa ospital siya. Vilma Villegas, finally you're awake. Tumingin si Vilma sa bagong dating na lalaki. Matikas ang pangangatawan nito at may gwapong itsura. Para itong prinsipe sa mga fairy tale books. Nakalagay ang dalawang kamay sa likuran habang naglalakad. Tila isa itong maginoo sa ganoong kilos. Sino ka? I'm Henry Acostaliejo, your savior. Seryoso at tibid nitong sagot. Parang nasusuffocate si Vilma nang lumapit ang lalaki sa kanya. Nanood sa kanyang ilong ang panlalaki nitong amoy. Parang gusto na niyang ubusin ang amoy nito dahil sa bango niyon. I think you're fully healed. Do you want to eat? Tanong ng lalaki habang naglalakad ito patungo sa bintana. Hinawi nito ang kortina, kaya namangha siya sa nakitang tanawin sa labas. Asul na asul ang dagat at sobrang puti ng buhangin. Ibig ba sabihin ay nasa tabing dagat ang ospital na kinaroroonan niya? Bahagyang tumango si Vilma bilang sagot sa tanong nito. Our maid will prepare your meal. Anyway, do you remember what happened? Tanong nito sa kanya. Dahil sa tanong ni Henry, bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kapatid. Umagos ang masagana niyang luha dahil sa galit at pagluluksa. Si Fulmo na lang ang pamilya niya, pero kinuha pa sa kanya. Nakakaintindi namang nagsalita muli si Henry. Sige, bibigyan kita ng sapat na oras. Pwede kang manatili sa aking isla. Kung handa ka nang umalis, sabihin mo lang. Sambit nito bago siya iwan sa silid. Ibig mo sabihin, dito ako napadpad sa isla mo? Hindi to ospital? Yes, this is my island. At klinik ko to. Mga tauhan ko nakapulot sa iyo sa may dalampasigan, tapos ginamot kita. Sige, maiwan na muna kita dito. Hindi pa nakakalayo si Henry ay nagsisigaw na si Vilma sa sobrang galit. Hayop ka, Eric. Hayop ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko. Walang hiya ka. Mabubulo ka sa kulungan. Pighati niyang sigaw habang patuloy sa paglandas ang mga luha sa pisngi. I forgot to tell you, Miss Vilma. Don't move too much. Sariwa pa ang sugat mo sa tagiliran. Baka bumukas yun. Bigla ang sabi ng isang boses. Akala niya ay nakalabas na ito ng klinik, pero naroon pa rin pala ang lalaki. Hindi siya nag-abalang tumingin kay Henry nang muli itong lumapit sa kanya. Just what I expected. Lay down, dumugo tuloy ang sugat mo. Wala siyang reaksyon nang muling inihiga ng lalaki. Tulala lang siya habang umaagos ang kanyang luha. Why did you save me? Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay. Nagdadalamhati niyang sabi kay Henry. You know what? I thought you're going to die. Isang linggo kang walang malay, pero ngayon nagkamalay ka na. Siguro isang blessing na nagising ka ngayon. Isipin mo mabuti kung anong gagawin mo para maging makabuluhan ng panibago mong buhay. Imbes ay sagot ni Henry sa kanya. Nakaramdam ng awa si Henry habang nakikita ang pagluha ni Vilma. Mahigpit na nakakuyom ang kamay ng babae habang tulalang nakatitig sa kawalan. Cry now and move later. At least don't cry all the time.
Sambit niya pagkatapos ayusin ang dumugo nitong sugat. Kinuha niya rin ang nakakuyom nitong kamay at binuksan. Bumabaon na ang kuko nito sa palad. Huwag mong dagdagan ng sugat na kailangan kong gamutin. Baka hindi mo mabayaran ang utang mo sa akin. Pabiro niyang sabi. Pero hindi siya nito pinansin. Umiling na lang si Henry at hinayaan itong magluksa. Tama, magluksa. Sa asal ni Vilma, mukhang gets na niya kung ano ang nangyari sa kapatid nito. At ipapa-verify niya yon sa mahuhusay niyang tauhan. Lumabas siya ng silid at planong libutin ang isla buong araw. Madilim na nang bumalik sa mansyon si Henry. Pumunta muna siya sa klinik para silipin si Vilma. Nang makitang natutulog ito, mabuti naman at mukhang kalmado na ito. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at nagpahinga. Kinabukasan, nagtaka si Henry nang hindi nakita si Vilma sa loob ng klinik. Where's the girl? Medyo nag-aalala niyang tanong kay John. Nagtungo po siya sa dalampasigan bago sumikat ang araw. Nilampasan ni Henry si John at mabilis na lumabas sa mansyon. Sir, nandito po ang sasakyan. Sambit ni John nang lumampas si Henry sa sasakyan na naroon. I'll walk. Tipid niyang sagot. Natigilan naman si John dahil ito ang unang beses na maglalakad patungo sa dalampasigan ng amo. Karaniwan kasing sumasakay sa kotse si Henry kapag pupunta roon. Naboboring daw sa paglalakad ng binata. Pagkarating sa dalampasigan, natanaw ni Henry si Vilma na nakaupo sa buhangin. Marahan siyang lumapit sa babae. Napansin pa niya sa gilid nito ang dalawang kahoy na may kalahating metro ang haba. I'm leaving the island next week. Do you want to come with us? Tanong niya bago umupo sa buhanginan sa tabi ni Vilma. Sinenyasan niyang umalis si John nang nagtangka itong lumapit para lagyan ng sapin ang buhangin na uupuan niya. Yes, may tournament ako 3 weeks from now. Sagot ni Vilma na nakatingin sa dagat. What kind of tournament? Tanong ni Henry kahit may ideya na siya sa sinasabi nito. Athlete competition. Nice. So, you're an athlete? What's your sport? Arnis. So you're practicing arnis using these woods? Tukoy ni Henry sa dalawang kahoy sa tabi nito. Yeah. Sandaling nabalot ng katahimikan ng pagitan nila. Mukhang ilag si Vilma makipag-usap sa kanya. What happened to you, Vilma? Pagbabago ni Henry sa paksa ng kanilang usapan. Hindi sinagot ni Vilma ang kanyang tanong. Thank you for saving me, Doctor. Imbes ay sabi nito na hindi pa rin inaalis ang tingin sa karagatan. Doktor? Tumawa si Henry. Ito ang unang beses na tinawag siyang doktor. Kahit isa talaga siyang doktor, hindi naman siya nagtatrabaho sa propesyon na yon. Nakakapanibago na tinawag siyang ganoon. Kunot noon namang bumaling si Vilma sa kanya. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Dok? Tumikim si Henry bago sumagot. Wala naman. You can call me Henry instead of Doctor. I'm not used to it. Tumango lang si Vilma at muling binaling ang tingin sa dagat. Palihim nang umisi si Henry dahil mas nagiging interesante ang babae habang lumilipas ang araw. Hindi nagtatagal ang tingin nito sa kanya tulad ng nakagawian niya sa ibang tao. Wala ring pagkamangha o anumang paghanga sa mga mata nito. Normal lang ang reaksyon nito kapag kausap siya. Ibang-iba sa mga babaeng halos magkandara pa mapansin lang niya. 2 weeks later, umalis si Henry sa isla kasama si Vilma. Habang nasa yate, nakatutok lang ang tingin ni Henry sa screen na nasa ibabaw ng kaharap na mesa. Isa yung camera monitor. Nakikita niya roon ang ginagawa ni Vilma sa loob ng kwarto nito. Nag-e-ensayo ito ng arnis. She moves too fast. Her strokes are so strong. Her eyes are fierce. Sa tingin mo, kompetisyon ang pinaghahandaan niya? Tanong ni Henry kay John na nakatayo sa tabi niya habang nanonood din kay Vilma. Yes, sir. She's the champion, kaya gagawin niya lahat para depensahan ang kanyang titulo. That's good. May balita na ba sa pinapagawa ko? Yes, sir. Lumabas po sa bansa ang kapatid niya. Mukhang nakipaghiwalay na to sa asawa. May bago pong kinakasama ang asawa ng kapatid niya.
Pero sa nakalipas na ilang buwan, iba't ibang babae ang kasama nito. Natrace niyo ba kung saang bansa pumunta ang kapatid niya? Muling tanong ni Henry. Hindi siya kumbinsido na lumabas ito ng bansa. Sa ngayon, tinitrace na po ng mga tao natin. Good. Do it as fast as you can. Kahit nagtataka, hindi na nagkomento si John. Sanay na to kay Henry. Kapag may isang bagay na nakakuha sa interes ng amo, hindi titigil si Henry hanggat hindi nagsasawa. Inaalam ng binata ang lahat kahit maliit na detalye sa taong yun. Iyon ang nakikita ni John na dahilan. Interesado si Henry kay Vilma. Tahimik nilang pinanood ang ginagawa ni Vilma hanggang tumigil ito. Nagulat sila nang bigla nitong hinubad ang pawisang damit. Close. Mabilis na command ni Henry sa screen. She's careless. Komento niya habang nakaiwas ang tingin sa screen kahit patay na iyon. Sa tingin ko po sir, huwag na natin tingnan ang ginagawa niya sa loob ng kwarto. Bigyan po natin siya ng privacy. Kinakabahang suwestyon ni John. Okay. Nakahinga ng maluwag si John nang samang-ayon ito. Akala nito ay mawawalan na to ng trabaho sa unang beses nitong pagsansala sa ginagawa ng boss nito. Pagdaong sa pandalan, kaagad nagpaalam kay Henry si Vilma matapos nitong magpasalamat. Hinayaan lang naman ito ni Henry pero may iba siyang plano. John, prepare our men. Utos ni Henry habang tinatanaw ang papalayong bulto ni Vilma. Noted, sir. Sagot ni John kahit hindi nito alam kung saan gagamitin ang kanilang mga tauhan. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Naghanda si Vilma para sa gagawin niya ng gabing yon. Papasukin niya ang bahay ni Eric para kunin ang footage ng CCTV sa bahay nito. Ito ang pinaghahandaan niya sa nakalipas na linggo. Mas mahalaga na bigyan niya ng hustisya ang kapatid kaysa sa sumali sa tournament. Nag-back out na siya sa competition para rito. Mas pinaigting ang pagbabantay sa bahay ni Eric. Ang dating 2 guards, ngayon ay 5 na. Meron pang nagro-ronda sa loob ng bakuran. Napansin niya ang paglabas ni Eric sa bahay kasama ang isang babae. Nagtagis ang kanyang panga nang makita ang sweetness ng dalawa. Magpakasaya ka ngayon, Eric. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Hayop ka. Galit niyang sabi. Pag-alis ng sasakyan ni Eric, sumunod dito ang mga nagro-ronda sa loob ng bakuran. Inihagis naman niya ang dalang lubid sa baba ng inakyat niyang bakod. Naging mahirap sa kanya ang makatawi doon dahil sa taas ng bakod. Ngunit may adhikain siyang bigyan ng hustisya ang kapatid, kaya pinilit niyang umakyat. Sa itsura ng kapatid niya noon, alam niyang patay na ito. At gusto rin niyang malaman kung saan dinala ng hayop na si Eric ang bangkay ng kakambal upang mabigyan naman niya ng maayos na libing. Pagkababa sa bakod, sa likod naman ng bahay dumaan si Vilma. Vilma? Natuod si Vilma nang marinig ang boses ni Aling Greta, isa sa kasambahay ni Eric. Lumabas ang matanda mula sa kusina. Anong ginagawa mo riyan, iha? Halika, pumasok ka sa loob. Matagal ka na rin hindi napapadalaw dito ah. Tipid nang umiti si Vilma sa matanda. Ibinaba niya ang suot na cap bago sumunod papasok sa bahay. Kumusta ang ate Vilma mo? Nasaan siya ngayon? Dapat hindi siya umalis dito. Nagdala tuloy ng ibang babae si Sir Eric sa pamamahay nila. Kumain ka muna. Busog pa po ako, Manang. Tanggi niya sa binibigay nitong spaghetti. Si Eric po bang nagsabi na umalis si ate Vilma? Tanong niya sa matanda. Oo, hindi ko alam kung nag-away sila bago umalis si Ma'am Vilma. Galit na galit kasi si Sir Eric. Akala ko pa naman good mood siya dahil pinayagan niya kaming mag-day off lahat. Ngayon ay alam na ni Vilma kung bakit walang kasambahay at guards nung araw na pinatay ni Eric ang kakambal niya. Sadyang may maitim na itong plano. Nabulilyaso lang dahil sa biglaan niyang pagdating. Manang, pwede po ba akong umakyat sa taas? May pinapakuha lang po si ate. Tanong niya sa matanda. Sige, umakyat ka na. Mabuti wala ngayon si Sir Eric. Baka hindi ka nun payagan kung narito yun. Salamat po. Nakangiti niyang sabi. Nang madaling umakyat si Vilma sa taas, iniiwasan niyang tingnan ang lugar kung saan bumagsak ang kanyang kapatid.
Pero hindi niya maiwasan ang pagpatak ng kanyang luha. Mabilis niyang pinahid yun. Pumasok siya sa master's bedroom. Alam niyang doon nakalagay ang monitor ng mga CCTV footage. Agad siyang lumapit sa computer na naroon. Bumukas ka. Frustrated na sambit niya habang nakaharap sa computer. Buisit. Malas. Tigil niyang sabi nang humihingi ng password ng computer. Sinubukan niya ang posibleng password, pero error lang yon. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto namin? Sigaw ng isang babae, kaya napatigil si Vilma sa ginagawa. Nabigla rin siya. Hindi niya narinig ang ugong ng sasakyan ng mga ito. Lagot na. Mabilis siyang lumapit sa babae at tinakpan ang bibig nang sisigaw na sana ito. Itinutok niya sa leeg nito ang gunting na nakuha sa mesa. Buksan mo ang computer. Bilis! Utos niya sa babae. Nanginginig ang kamay nitong pinindot ang keyboard. Nang mabuksan ng computer, itinali naman niya ang babae gamit ng kumot. Tinakpan niya rin ng damit ang bibig nito. Hinanap niya ang footage noong araw na namatay ang kapatid niya. Buwisit talaga ang lalaking yun. Higil niyang sabi nang makitang deleted na ang footage sa araw na yon. Babe, what's taking you so long? Nagulat si Vilma nang biglang pumasok si Eric sa kwarto. Sinamantala niya ang pagkagulat din ng lalaki nang makita siya. Hinampas niya ito ng lampshade. Nang natumba ito sa sahig, mabilis siyang tumakbo palabas. Nasa unang palapag na siya nang sumigaw si Eric. Hulihin niyo ang babaeng yan! Galit nitong sigaw sa mga tauhan na mabilis na tumalima. Tumakbo siya sa likod ng bahay. Bago pa siya makaakyat sa bakod ay nahila na siya pabalik ng isa sa tauhan ni Eric. Bumagsak siya sa lupa. Mabilis naman siyang bumangon at inilabas ang dala niyang arnis. Umayo siya ng pwesto at handa nang makipaglaban. Pero isang ugong ng helicopter ang narinig nila. Mababa ang lipad niyon at sadyang nakatutok ang ilaw sa mga lalaking humahabol sa kanya. Nagulat si Vilma nang maglabas ng baril ang mga tauhan ni Eric. Pagkasan ng mga ito sa baril, ay kasabay niyon ang biglang pag-angat ng kanyang katawan sa ere. May kumuha sa kanya mula sa helicopter at ngayon ay lumilipad na yon palayo sa bahay habang nakabitin sila sa ere. Nakita pa niyang nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Eric ang nasa helicopter. You're reckless, Vilma. Armado ang mga lalaking yun. Walang magagawa ang arnis mo sa kanila. Sermon ng lalaking nakahawak sa kanya. Bumaling siya rito at nagulat siya nang makita na si Henry ito. Henry, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Isa akong doktor, kaya normal lang na iligtas ko ang pasyente ko. Humawa ka mabuti, sasakay tayo sa helicopter. Sambit nito. Ipinulupot niya ang dalawang braso sa batok nito. Nailang pa siya nang humigpit din ang hawak nito sa bewang niya, habang otomatikong hinihila pataas sa loob ng helicopter ang harness na nagbubuklod sa kanila sa ere. Paano mo nalaman na narito ako? Takang tanong niya rito, kahit na nakakailang ang pwesto nila. Para silang suma na magkayakap. Malamang ay damang-dama ng lalaki ang kalambutan ng dibdib niya. Hindi naman siya pwedeng mag-inerte dahil baka bumagsak siya sa lupa. I have my ways to find my patient, Vilma. Hindi mo na ako pasyente. Who says? You're still my patient until you pay for my service. Umalis ka kaya nang hindi nagbabayad? How much? We'll talk about it later. Hinila sila ng nasa helicopter para tuluyang makasakay, kaya nahinto ang usapan nila. Naglanding ang helicopter sa rooftop ng isang mataas na building. Nakasunod lang si Vilma kay Henry hanggang pumasok ito sa isang silid. Sit down. Sambit nito habang naka-cross legs ng upo. Napaka-expensive ng upo nito sa mamahaling single chair na may mataas na sandalan na parang sa prinsipe. Sabihin mo na kung magkano kailangan kong bayaran, Dok. Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong gagawin. Sagot niya nang hindi sinusunod ang sinabi nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Henry. Halata ang pagtataka sa muka. Why? Tanong ni Vilma rito. Umiling si Henry at bahagyang tumawa. You know what, Vilma? In my 28 years of living, I thought I'm not normal. Ngayon napatunayan ko I'm still normal.
Someone disobeyed me. I'm normal. Masaya nitong sabi. Bumuntong hininga si Vilma. Iniisip niya tuloy kung abnormal ba si Henry. Naging masaya pa ito sa hindi niya pagsunod dito. Magkano bang kailangan kong bayaran sa'yo? Muling tanong ni Vilma. Do you really think I need money? I have everything, honey. Kung hindi perang kailangan mo, sabihin mo kung ano. Wala akong oras para maghintay rito ng matagal. Nagtitimpi niyang sabi. Oh, I got you, man. I can't believe it. Proud nitong sagot. First time na may nagalit ditong tao ng harap-harapan. Doc Henry, hindi ako manghuhula para hulaan ang gusto mo. Kung hindi mo sasabihin, aalis na ako. Tinalikuran niya ito. I can help you, Vilma. Tumigil si Vilma at muling humarap kay Henry. Help? Why? Bakit gusto mo akong tulungan? Alam mo bang gusto kong gawin? Tumayo si Henry at lumapit kay Vilma. Tumigil ito isang hakbang ang layo sa harapan ng dalaga. Yes, I know. You want to take revenge for what your brother-in-law did to your twin sister, right? Huminga ng malalim si Vilma. Magandang ino-offer ni Henry. Siguradong malaking maitutulong nito sa kanya. Mayaman si Henry, maraming tauhan. Pero hindi siya ganoon kasama para idamay ito sa problema niya. Salamat, pero kaya ko to ng nag-iisa. Kung kailangan mong maningil sa pagtulong mo sa akin, puntahan mo lang ako. Alam kong madali lang yun para sa'yo. Umalis si Vilma at iniwan si Henry sa silid na yon. Wala namang nagawa si Henry sa babae. Alam ni Vilma na pinapahanap siya ni Eric sa mga tauhan nito. Pinahupang muna niya ang sitwasyon bago muling kumilos. Nagpatago-tago muna siya sa kung saan-saang kakilala. Isang gabi, nagpanggap si Vilma bilang isang mananayaw sa club. Naroon si Eric ng gabing yon. Plano niyang lumapit dito bilang isang bayarang babae. Kailangan na talaga niyang malaman kung saan ito inilibing ang kapatid at kung nasaan ang kopya ng CCTV. Mavil, ikaw na ang susunod. Galingan mo ha. Unang araw mo ngayon, kaya magpakitang gilas ka. Narito ang VIP customer natin. Kapag nakuha mo siya sa gabing to, malaki ang kikitain mo. Excited na sabi ni Kath, ang pinakamatagal ng mananayaw sa club. Peking umiti si Vilma sa kabila ng suot niyang maskara. Sige, gagalingan ko. Sagot niya. Si Eric ang tinutukoy nitong VIP, kaya gagalingan niya talaga makalapit lang dito nang hindi siya nahahalata. Tumayo si Vilma at bahagyang tumingin sa salamin. Hindi niya nakikita sa sarili ang katauhan ni Vilma ngayon. Nakikita niya ngayon ay si Mavil, isang maganda at kaakit-akit na babae. Nakasuot ito ng pulang pares ng bikini. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Kumikislap sa refleksyon ng ilaw ang pantay, makinis at maputi niyang balat. Sa kabila ng kagandahan sa pisikal niyang anyo, hindi maitatago ang talim ng kanyang mga tingin. Kinuha niya ang roba at isinuot. Hindi nakatulong ang sitro nitong disenyo para itago ang katawan niya. Sumusunod sa kanyang galaw ang mga beads sa laylayan niyon. Naglakad siya na tila isang profesional na modelo. Mas naging graceful ang paggalaw niya sa suot na 4 inches stiletto. Paglabas pa lang ni Vilma sa entablado, nahagip agad ng kanyang tingin si Eric. Napapalibutan ito ng 3 babae. Nang makita siya ni Eric, binaliwala nito ang 3 kasama. Ngumiti siya ng mapang-akit sa lalaki. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata nito habang hinahagod ng tingin ng katawan niya. Pinagbuti ni Vilma ang pagsayaw sa entabladong may patay-sinding makukulay na ilaw. Mas mapang-akit ang bawat indak ng kanyang balakang. Hindi lang atensyon ni Eric ang nakuha niya. Maging ang ibang customer ay nakatitig sa kanyang pagsasayaw. Tila wala nakikita ang mga ito kundi siya lang. Binabaliwala na ng mga ito ang mga katable na babae. Pagkatapos ng performance ni Vilma, nagkaroon ng bidding kung kanino siya mapupunta sa gabing yon. Wala sa plano niya ang pagbebenta ng katawan. Parte lang yon ng plano niya. Nagsimula ang bidding sa 10,000 pesos. Nasa entablado siya at pinag-aagawan ng mga mayayamang bidder na hayok sa laman. 50,000! Sigaw ng matabang lalaki.
55,000. Kontra naman ng matandang lalaki. 300,000 pesos. Nagulat ang lahat sa sigaw ni Eric. 300,000 pesos. Meron pa bang maglalapag ng kanilang bid? Tanong ng host. Walang nangahas na tapatan ang bid ni Eric. Kilala na ito sa club bilang VIP. Ayaw ng mga itong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag kinalaban si Eric. Napangiti si Vilma. Tagumpay ang una niyang plano. Nakahandaan ng hypnotizing pills niya para sa susunod na plano. Gusto niyang magsalita si Eric gamit yun. Sana lang umubra ang pills na binili niya sa isang illegal drugstore. Alam niyang masama yun, pero gagawin niya to para sa hustisya ng kapatid niya. Noon kang maubos ang naipon niyang pera, mabigyan lang ng justice si Vilma. Our girl for tonight, Mavil, goes to... Naputo lang sasabihin ng host nang sumigaw ang panibagong bidder. 10 million pesos. Napasingap ang lahat ng tao sa paligid sa bid na yon. Maging si Vilma ay nagulat. Hindi niya inaasahan na may taong gumagastos ng ganoong halaga para sa isang gabi. 10 million pesos. Meron pa ba? Tanong ng host, pero nanatiling tahimik ang mga tao. 10 million pesos bid. Close. Mavil goes to... Please state your name, mister. Tukay ng host sa nanalong bidder. Mula sa madilim na pwesto, unti-unting naglakad ang bidder hanggang natanglawan ito ng ilaw. Henry Acostallejo, pakilala ng nanalong bidder. Namangha ang mga tao nang makita si Henry. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Kinilig ang mga babae sa presensya nito. Pero inis ang naramdaman ni Vilma. Sinisira nito ang plano niya. Mavil will go to Mr. Henry Acostallejo. Please enjoy your night, sir. Masayang anunsyo ng host. Hindi ako papayag. Ako ang VIP dito kaya dapat sa akin siya mapunta. Malakas na sigaw ni Eric. Tumayo ito at lumapit kay Henry. Hindi naglalayo ang taas ng dalawa. Ngunit higit na lamang sa laki ng katawan si Henry. Mr. Acostallejo, alam kong lumalangoy ka sa pera. Barya lang sa'yo ang ginastos mo ngayon. Pero hindi ko akalain na papatol ka sa isang bayarang babae. Marumi ang babaeng yan. Humanap ka na lang ng birhen. Kayang-kaya mo naman yun, di ba? Sa klase ng pananalita ni Eric, mukhang kilala nito si Henry. When I'm interested to one person, it doesn't matter who she is or what lifestyle she have. The matter is I want her only for myself. Got it? Sagot ni Henry. Tinalikuran nito si Eric at lumapit na kay Vilma. Napaigtad si Vilma nang pumulupot ang braso ni Henry sa bewang niya. Marahan din itong hinaplos ang pisngi niya. Puno ng paghanga ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Beautiful. Bulong ni Henry na siya lang ang tanging nakakarinig. May araw ka rin sa akin, Acostallejo. Malalaman ng media ang nangyari ngayon. Pagbabanta ni Eric. Hindi naman nabahala si Henry. Ni hindi nito pinansin si Eric. Marahan nitong hinila si Vilma paalis sa entablado. Nang makalayo sila sa karamihan, sumulpot naman si John. May dala itong roba. Kinuha yun ni Henry at isinuot kay Vilma. Hanggang tuhod niya ang haba niyon at halos sakupin ang buo niyang katawan sa laki. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo paraan, Vilma. Sinusuong mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Seryosong sabi ni Henry. Natigilan si Vilma nang makilala siya ni Henry. Sinira mo ang plano ko, Doc Henry. Sumbat niya rito. Galit naman itong tumingin sa kanya. Bahagya pa siyang napaatras sa talim ng tingin nito. Hindi ka ba nag-iisip? Kung napunta ka kay Raptuso, hindi ka makakaligtas sa kanya. Isang sex addict ang taong yun. Lahat ng binabayaran niya mula sa club, tuluyan ang nawala sa mundo. It's either nagpakamatay o naaksidente. Traumatized sila pagkatapos ng isang gabi kasama si Raptuso. Tukoy nito kay Eric. May paraan ako kung paano niya aaminin ang mga kasalanan niya. Mariing katwiran ni Vilma. Umigting ang panga ni Henry at halata ang pagtitimpi. Ganun ka na ba talaga kadesperada para maniwala sa hypnotizing pills na hawak mo? Napaawang ang labi ni Vilma. Paano man nalaman ang tungkol doon? Gulat na tanong niya. Pakiramdam niya ay wala siyang maitatago kay Henry.
Enough with this shit, Vilma. Let's go. Napipiko nitong sabi. Nagtataka si Vilma kung bakit galit na galit si Henry. Naisip niya, baka ayaw nito sa walang kwentang plano na tulad ng plano niya. Habang nasa sasakyan, nagkaroon si Vilma ng lakas ng loob para tanungin si Henry. Paano mo nalaman na ako to? Tanong niya sa mababang tono. Lumingon pa siya sa binata. It's simple. I saw your body while attending to your wounds. Concealer won't hide your marks from me. Nakita mo ang katawan ko? Gulat niyang tanong. I'm a doctor. It's not a big deal. Besides, everyone saw your body today. Don't act like you're an innocent virgin. You can't do this if you are. Dobling insulto na marinig ulit ang bagay na yon para kay Vilma. Una siyang sinabihan ni Eric na maruming babae. Ngayon naman, sinabihan siya ni Henry na wag umaktong birhen. Ito ang natanggap niya sa kanyang ginawa. Gusto niyang gawin yun kaya wala siyang karapatan na magalit. Huminga ng malalim si Vilma. Tama ka. Hindi yun malaking bagay. Pagkatapos ng gabing to, sana hindi na tayo magkita, Mr. Costallejo. Sulitin mo na ang 10 milyon na ginastos mo sa akin para lang iligtas ako kay Eric. Nang sa ganun, mabayaran ko na ang utang na loob ko sa'yo. Napansin ni Vilma ang paglingon nito sa kanya. Hindi niya yun pinansin at diretso lang ang tingin niya sa unahan ng sasakyan. Ilang oras ang nakalipas nang tumigil ang kotse ni Henry sa tapat ng isang matayog na building. Hindi na nag-abala si Vilma na tingnan ang pangalan ng building. Nagpaubaya na lang siya hanggang makarating sa isang silid. Malawak yun at may malaking kama sa gitna. Naiwan sa labas ang mga tauhan ni Henry at sila lang dalawa ang pumasok. I have a better plan to... Natigilan si Henry nang hubarin ni Vilma ang suot na roba. What are you doing? Giving your 10 million back. Ayaw mo ba? Seryosong sabi ni Vilma. Lumapit siya kay Henry. Hinaplos niya ang pisngi ng binata patungo sa dibdib at tiyan. Naramdaman niya ang malalim nitong paghinga. This is not what I want. Pinutol ng halik ni Vilma ang sasabihin ni Henry. Sa una, natigilan si Henry. Pero nadala rin ito sa mapang-akit na halik ni Vilma. Nagpaubaya sila sa init na nararamdaman hanggang tuluyang makuha ni Henry ang puri ni Vilma. Kinabukasan, nagising si Henry sa sikat ng araw na nagmumula sa bintana. Bumalikwas siya ng bangon nang maalala ang nangyari sa nagdaang gabi. Nakaramdam siya ng panlulumo nang makitang wala si Vilma sa tabi niya. Tanging naiwan doon ay ang pulang marka sa puting bedsheet. Isang katibayan na siya ang nakakuha sa puri nito. I broke her purity. Mahina niyang usal sa sarili. Nakokonsensya siya sa sinabi rito kagabi, lalo na't napatunayan niyang birhen pa rin ito. Hindi niya intensyon ang nangyari kagabi. Gumastos siya ng milyon para iligtas ito sa lalaking yon. Kahit madalas itong lumalayo, patuloy niyang pinagbabantayan si Vilma sa mga tauhan niya, kahit na palihim lang. Kaya nalaman agad niya na may plano ito kay Eric sa club na yon kagabi. Dinala niya ito sa isa sa kanyang private property dahil plano niyang sabihin sana dito ang taktikang naiisip niya para mahuli si Eric. Makakatulong ang impormasyon na nakuha niya tungkol sa pagkamatay ng kapatid nito. Pero hindi niya napigilan ang sarili kagabi nang lumapat ang labi nito sa kanya. Nabuhay ang kanyang dugo at laman. Tumaas ang kanyang pagnanasa nang maramdaman ang init nito sa kanyang katawan. Noon lang siya nasabik sa isang babae. Maingat ang bawat kilos niya para hindi ito masaktan, pero nasaktan pa rin niya ito ng tuluyang maangkin. Bumuntong hininga si Henry nang muling uminit ang katawan niya. Binabalikan lang niya ang nangyari kagabi, pero apektado pa rin ang hormones niya. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Naligo siya ng cold water para mahimasmasan. Nagpapatuyo na siya ng buhok nang lumabas sa banyo. Umupo siya sa gilid ng kama at muling nakita ang marka ng pagniniig nila ni Vilma. Inalis niya ang bedsheet. Inilagay niya yon sa laundry basket bago nagbihis ng casual na damit. Napukaw ang kanyang atensyon nang tumunog ang kanyang phone. Sinagot naman niya nang makita ang pangalan ni John sa screen. What is it? Tanong niya sa assistant. Sir, we have an emergency. Mr. Eric Raptusa gathered the media for an exclusive interview today. I'm worried if it's all about last night.
Marahan itong sabi sa kabilang linya. Let him do whatever he wants. Just prepare for the worst thing that might happen. Noted, sir. Tulad ng inaasahan ni Henry, isiniwalat ni Eric ang nangyari sa club. Ayon sa statement nito, lagi siyang pumupunta roon para kumuha ng bayarang babae, kahit unang beses pa lang niyang pumunta roon kagabi. Sinabi nito lahat ng pwedeng ikasira niya. Maging si Vilma ay idinamay rin ito. Kaya hinalungkat ng mga reporter ang katauhan ni Vilma. Hinala niya, ibinigay ng management sa club ang katauhan ni Vilma. Kaya nalaman ni Eric na si Mavil at si Vilma ay iisa. Hinayaan ni Henry ang pag-ugong ng kanyang pangalan tungkol sa balitang yon. Iniisip niyang mawawala rin yun paglipas ng mga araw. Isang buwan na ang nakalipas pero maugong pa rin ang issue ni Henry. Mas nadagdagan pa yon nang magpakita si Eric ng iba't ibang sex video ni Vilma. Pinapalabas nito kung gaano karaming babae si Vilma at pumatol si Henry sa maruming babae. Sa pagkakataong yon, nagalit si Henry. Alam niyang edited ang videos. Lahat ng impormasyon ay nakuha na niya tungkol kay Vilma. Kahit ang naging ex-boyfriend nito ay inalam niya kung sino. Pero hindi niya gusto ang binababoy ni Eric ang katauhan ni Vilma. Nagagalit din siya sa isiping may ibang lalaki na humahawa kay Vilma kahit mukha lang nito ang nasa video. Araw-araw pumapasok sa isip niya ang nangyari sa kanila. Hindi siya makatulog. Palagi siyang ginigising ng mainit na pakiramdam sa gabi. Kahit dating gabi, naliligo siya sa cold water mahimasmasan lang. Tapos ngayon makikita niya ang mga ganoong eksena. Hindi siya makakapayag. Sabihin ng territorial siya, pero hindi niya hahayaang mapunta sa iba si Vilma. John, let's go. Seryoso niyang sabi kay John. Nagtaka naman si John. Wala itong ideya kung saan sila pupunta. Let's go to Vilma's place. Muli niyang sabi nang makita ang kalituhan kay John. Alam niya kung nasaan ang dalaga, pero hindi niya ito ginugulo. Sir, kasi po, masusing pinagmasdan ni Henry si John. Mukhang kabado ito sa hindi malamang dahilan. What happened? Tanong niya rito. Bigla naman itong lumuhod sa harapan niya, kaya nagtaka siya. Patawad, sir. Kasalanan ko po. Get up, John, and tell me what happened. Bulyaw niya rito na mas lalong nagpayuko kay John. Ilang araw na po naming hinahanap si Miss Vilma, pero... What did you say? Agap niya sa sinasabi nito. Nawawala po si Miss Vilma, sir. Tumakas po siya nang malaman niyang may nakabantay sa kanya. Ginawa po namin ang lahat tulad ng iniutos mo. Sinusundan at binabantayan siya ng mga tauhan natin. Pero malakas po ang pakiramdam niya. Nakatakas po siya sa paningin ng mga tao natin. Umigting ang panga ni Henry. Panatag siya sa nagdaang araw na hindi makakawala sa paningin niya si Vilma. Pero ngayon, nagawa nitong makatakas. Why didn't you tell me? I'm sorry, sir. Sinubukan muna po kasi namin siyang hanapin. Go find her. Don't you dare come back until you find her. Are we clear? Seryoso at maotoridad niyang sabi. Yes, sir. Balisa na si Henry sa mga nagdaang araw. Linggo na naman ang lumipas pero wala pa rin siyang natatanggap na magandang balita mula kay John. Patuloy pa rin ang pagpipista ng media sa kanyang pangalan. Araw-araw nagbibigay ng bagong paninira si Eric na wala namang katotohanan. Pero deadma lang sa kanya ang lahat. Si Vilma ang concern niya, hindi ang media. Ilang saglit pa ay narinig niyang may tumatawag sa kanyang cellphone. Pagsilip niya ay ang mommy niya ito, kaya agad niyang sinagot. Sweetie, how are you? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina sa kanya sa kabilang linya. I'm fine, Mom. Mahina niyang tugon at napapikit. Nakaupo siya sa sofa habang hinihilot ang sentido. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. I heard everything. Do you want any help, son? Just say it. We will deploy our private army to find your girl. Bigla namang nagmulat ng mga mata si Henry. Mom, you're not referring to the issue spreading throughout the country? Gulat niyang tanong sa ina. Akala niya kaya ito tumawag ay dahil sa issue na pinapakalat ni Eric. Why would I? I know you have plans about it. Anyway,
It's time to move. My son, don't let anyone ruin your name. Your name is precious just like your girl. She's precious, and I like her for you. I already know her profile. She's too innocent to get involved to those issues. She's not my girl, Mom. Sansala niya sa ina. Then make her yours. Do you love her? Yes, I do. I think I'm in love with her. I'm always thinking about her. There's a reason kaya siya napadpad sa isla natin. Maybe because we're meant to be, and I'm destined to protect and rescue her. Then don't waste your time sitting there, son. Move before it's too late. Sa sinabing yun ng kanyang ina, nabuhayan ang loob niya. Bakit nga pa kailangan niya laging umasa sa mga tauhan niya? Kailangan din niyang kumilos para hanapin si Vilma. You're right, Mom. Buo ang loob niyang sabi. That's my boy. Narinig niyang sigaw ng kanyang daddy sa kabilang linya. Napangiti siya sa nakuhang suporta mula sa mga magulang. Basta talaga sa ikakaligaya niya, full support ang mga ito. Well, they're already rich, kaya hindi na mahalaga sa mga ito kung mag-asawa siya ng hindi nila kapwa mayaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kumilos na si Henry. Binigyan niya ng hudyat ang medyang pinagkatiwalaan niyang magbunyag sa katiwalian ng mag-amang Raptuso. Corrupt ang matandang Raptuso, habang kaliwat kanan naman ang krimen ng batang Raptuso. Sa ebidensyang hawak niya, siguradong walang kawala ang mag-ama. Nagkamali si Eric ng binangga nito. Ilang buwan niya itong pinalampas, but this time, hindi na ito makakaligtas sa ganti niya. Sa lawak ng media broadcast ng estasyong kausap niya, wala pang isang oras ay bumaliktad na agad ang sitwasyon. Pinagpipiyastahan na agad ng mag-amang Raptuso sa social media. I'm done with your shit, Raptuso. Now it's time to find my girl. Sambit ni Henry nang makontento sa nangyaring kaguluhan sa social media at sa media. Bahala na ang mga pulis sa mag-ama. Tinawagan ni Henry ang general ng kanilang private army. General Bello, it's Henry. Sir, yes sir. Maagap na sagot nito sa kabilang linya. Deploy the army and find my girl. I need a report within an hour. Noted, sir. If I'm not mistaken, her name is Vilma Villegas, right sir? Sagot nito sa kanya. Right, sagot niya. Hindi na niya kailangang itanong kung paano nito nalaman yun. Updated ang general sa buhay niya dahil yun ang utos ng kanyang mga magulang dito. Naghintay lamang ito marahil ng hudyat niya para kumilos. Copy, sir. I'll call you in a minute. Thank you, General. Hindi pa rin panatag si Henry, kahit alam niyang tulong-tulong na ang kanyang mga tauhan at private army para hanapin si Vilma. Malakas ang kutob niyang may nangyaring masama sa mahal niya. Walang makakaligtas sa kanyang mga tauhan kung simpleng pagtatago lang ang ginagawa nito. Matitinik ang mga yon. Mga army ang mga ito at mahuhusay ng mga detective na naglilingkod sa kanya. Umalis si Henry sa kanyang bahay. Siya na ang nagmaneho ng sasakyan dahil wala si John. Kasunod naman niya ang mga bodyguard sa hulihan. Pupunta siya sa security agency ng kanilang pamilya. Ipapahalughog niya ang CCTV sa buong bansa makita lang si Vilma. Habang nagmamaneho, natanggap ni Henry ang tawag mula kay General Bello. Speak. Hudyat niya sa general habang abala sa pagmamaneho. Sir, we found her. Inapakan ni Henry ang preno. Pumalibot naman sa kanyang sasakyan ang mga motorsiklo ng kanyang bodyguards. Where is she? We found her unconscious in one of the islands in Palawan, sir. What? Who did this to her? Nag-aalala niyang tanong. Eric Raptuso, her brother-in-law, sir. He abducted her 5 days ago and sent her to Palawan. And now we located Eric's whereabouts. He's going there, sir, trying to escape from the authorities. Damn it. Put that man in jail. Galit niyang sabi sa general. Affirmative, sir. Pagkaputol ng tawag, binigyan niya ng order ang mga bodyguards. We're going to Palawan now. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ang mga ito. Alertong tinawagan ng head security ang piloto ng mga helicopter ng pamilya ni Henry.
Ilang saglit pa ay nagdatingan na mga helicopter at agad silang nagtungo sa islang binanggit ni General Bello. Samantala, nangihina si Vilma habang nakasalampak sa sahig. Nakagapos ng kadena ang magkabila niyang kamay at paa. Tandang-tanda pa niya ang nangyari, kaya siya humantong sa lugar na ito. Pagkatapos ng gabing pinagsaluhan nila ni Henry, nagdesisyon siyang lumayo. Hindi na siya maghihiganti pa kay Eric. Hahayaan na lang niya ang Diyos na maningil sa kasalanan ni Eric. Nagtungo siya sa quarter ng national team. Susubukan niyang bumalik sa pagiging atleta, pero nadismaya siya ng tanggihan ng mga ito. Nakadikit kasi ang pangalan niya sa kumakalat na issue ni Henry sa social media. Nalaman niya na hindi lang mayaman si Henry. Sobrang yaman ito at isang bilyonaryo. Kahit tungkol kay Henry ang issue, siya naman ang binabanata ng netizen. Tinatawag siyang maruming babae at gold digger. Pinilit niyang ignorahin ang bagay na yon. Naghanap na lang siya ng trabaho, pero wala rin tumanggap sa kanya. Nawalan siya ng pag-asa. Nagmukmok siya sa parke habang umiiyak. Awang-awa siya sa sarili. Nang pauwi na siya, napansin niya ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Tumakas siya sa pag-aakalang mga tauhan yun ni Eric, pero humantong pa rin siya sa kamay ng mga tauhan nito. Isang van ang humarang sa kanya at mabilis siyang isinakay. Nagising na lang siya sa silid na ito. Wala siyang ideya kung ilang araw na siyang naroon. Para siyang inabandona at hahayaan na lang na mabulok ng buhay. Walang tubig at pagkain. Tuyong-tuyo na ang lalamunan niya. Nararamdaman niya rin ang bitak sa kanyang labi. Tulong. Nangihina niyang sabi. Hindi na niya makilala ang sariling boses. Namamaos yun at wala ng lakas. Napapikit si Vilma nang bumukas ang pintuan. Nasilaw siya sa pumasok na liwanag. Gusto niyang umatras nang lumapit ang mga figura sa kanya. Hindi niya makilala kung sino ang mga ito. Malinaw niya lang na nakikita ang hawak nitong baril. Miss Villegas, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Sabi ng isa sa mga figura. Gustong umiyak ni Vilma sa kasiyahan. Pero walang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-alis ng mga kadena at pag-angat ng katawan niya. Maya-maya pa, isang sasakyang pandagat ang narinig niyang umaandar. Wala na siyang lakas para tingnan ang lugar. Bahagya nang nakadilat ang mga mata niya. Natatanaw niya ang kalangitan at ang nakangiting mukha ng kapatid niya. Nangihinang ngumiti si Vilma. Masaya siya dahil sa wakas, magkakasama na sila ng kakambal. Unti-unti niyang ipinikit ang mga mata. Handa na niyang lisanin ang mundong kinagisnan niya. Pakiramdam niya hinihila na siya ng kadiliman pailalim. Vilma, open your eyes. Narinig niya ang boses na yon. Malayo ito sa kanya. Hindi niya makilala kung sino yon. Vilma, please, don't leave me. Nagmamakaawa nitong sabi. Nasaktan siya nang marinig ang boses nitong nagmamakaawa. Naroon pa rin ang pagtataka kung sino ito. Wala naman siyang ibang pamilya maliban sa ate Vilma niya. Vilma, I'm here. Please fight. Gusto niyang itanong kung sino ito, pero walang lakas ang labi at lalamunan niya para magsalita. Henry Acostaliejo, isasama kita sa impyerno. Isa na namang boses ang narinig ni Vilma kasunod ng mga putok ng baril. Sir Henry, may tama ka. Sambit ng panibagong boses na dinig ni Vilma. Umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang pangalan ni Henry. Paulit-ulit yun sa isip niya hanggang sa maalala niya kung sino ito. Si Henry ang doktor na nagligtas sa kanya sa unang pagtatangka ni Eric sa buhay niya. Ang bilyonaryong nagbayad ng 10 million para muli siyang iligtas kay Eric. Ngayon, narito ito dahil inililigtas na naman siya mula sa mga tauhan ni Eric. Si Henry ang taong laging nagliligtas sa kanya. Ang lalaking pinag-alaya niya ng buong sarili. Alam niya na nagbayad ito ng malaking halaga para sa gabing yon. Pero pagkatapos ng lahat, hindi siya nakaramdam ng kahit anong panliliit sa sarili. Ginusto niya ang nangyari at isa yun sa alaalang gusto niyang itago. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng pagmamahal ng gabing yun. Pagmamahal mula kay Henry. Naramdaman ni Vilma na parang may humihila sa kanyang katawan paitaas. Malakas siyang sumagap ng hangin kasabay ng pagmulat ng mga mata. Una niyang nakita ang nag-aalalang mukha ni Henry.
Hawak siya nito habang nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Pinilit niyang ibuka ang mga labi at tawagin ang pangalan nito. Henry. Vilma? Thanks God you're awake. Don't close your eyes, okay? We're going to the hospital. Please stay with me. Pakiusap nito sa kanya. Salamat, Henry. Iyon ang salitang hindi pa niya nasasabi rito sa ginawa nitong pag-rescue sa kanya. Pagtulong simula pa sa simula hanggang ngayon. Ngayong nasabi na niya, kontento na siyang aalis. No, Vilma. Please hold on, sweetheart. Don't sleep. Sigaw ni Henry nang muling pumikit ang kanyang mga mata. Naramdaman pa niya ang mainit na likidong pumatak sa kanyang pisngi bago tuluyang mawala ang pakiramdam niya. Samantala, pinahid ni Henry ang luhang pumatak sa mga mata niya. Kahit may tama ng baril sa balikat, buong lakas pa rin niyang binuhat si Vilma. Clear na ang daan dahil sa pagdating ng kanilang backup. Wala na ring buhay si Eric nang barilin ito ng isa sa mga otoridad na humahabol dito. Nagawa pa siya nitong barilin bago paputukan ng mga pulis. Mabuti at daplis lang ang tama niya. Sa ospital tayo, bilisan mo! Sigaw ni Henry kay John. Kailangan niyang iligtas si Vilma. May pulso pa ito pero mahina na yon. Kailangan nilang magmadali. Niyakap ni Henry si Vilma. Umuusal siya ng panalangin para sa kaligtasan nito. Ganoon ang ginagawa niya hanggang sa makarating sa pinakamalapit na ospital. Kaagad silang inasikaso pagkarating sa ospital. Hindi hinayaan ni Henry na maiwan siya sa labas ng emergency room. Sumama siya sa loob kahit pinipigilan siya ng mga nurse at doktor. Gusto niyang masigurado ang kaligtasan ni Vilma. Hindi na rin siya napigilan ng mga ito nang magpakilala siya bilang isa ring doktor. Gusto siyang gamutin ng ibang doktor, ngunit ayaw niyang mawaglit sa paningin si Vilma. Kaya pansamantalang binalutan na lamang muna ng mga nurse ang daplis ng bala ng kanyang natamo kanina upang hindi yun dumugo ng dumugo. Natigilan ng mga doktor at nurse habang ginagamot si Vilma at chinecheck. Natuod naman si Henry sa kinatatayuan dahil sa nalaman. Sir, kailangan po namin ng desisyon mo. Masira ng kalagayan ng stop your fucking mouth. Get out! Sigaw ni Henry sa doktor na tumitingin kay Vilma. Pero sir, it's your duty to save lives. If you can't, I can. I don't need to choose between her and my child. They're both important to me. Get out. They don't need a doctor like you. Mas lalong lumakas ang kagustuhan ni Henry na iligtas si Vilma, lalo pat nasa sinapupunan nito ang anak niya. Ang batang nabuo ng gabing nagpaubaya ito sa kanya. Natakot ang doktor sa sigaw ni Henry, pero hindi ito lumabas. Let's save them both, sir. Pahayag nito. Kumalma naman si Henry at magkasama nilang ginamot si Vilma. Hindi naging madali ang ginawa ng buong team mailigtas lang si Vilma. Sa lalim ng mga sugat nito, ang iba ay malapit nang mauwi sa impeksyon. Mukhang nakaranas ito ng torture bago ikinulong ni Eric sa isla nito. Na-dehydrate na rin ito dahil sa tagal na walang kain at inom. Umabot sila ng 8 oras para maging stable ang kondisyon nito. Thank you for coming back, Vilma. You and our baby is a fighter. I'm so proud of you both. Mana sa'yo ang anak natin. Madamdaming bulong ni Henry. Hinalikan nito sa noo si Vilma. Nanatili pa ng ilang araw sa ospital si Vilma. Hands-on naman sa pagbubantay si Henry. Nang pwede na itong ilipat, dinala ito ni Henry sa mansyon niya. Nag-hire siya ng doktor at nurse para bantayan ng kanyang mag-ina. Hindi naman siya umalis sa tabi nito. Sa paglipas ng mga araw, napapansin niya ang pagbuti ng kalagayan ni Vilma. Unti-unti nang bumabalik ang dating anyo ng balat nito at dating katawan. Masaya siya para kay Vilma dahil nabigyan na ng hustisya ang kapatid nito. Sir, nagulat si Henry nang biglang sumigaw si John. Kalalabas lang niya sa silid ni Vilma nang humahangos itong lumapit sa kanya. Why? Kunot noon niyang tanong. May mga dumating po. Dumating? Sino? Nagtatakang tanong ni Henry. Wala siyang inaasahan na bisita at wala rin naman siyang kaibigan na maaaring bumisita sa kanya. Hindi po tao. Mga regalo. Sagot ni John. Regalo? Kanino galing?
Tanong niya habang naglalakad sila patungo sa front yard. Kay Ma'am Celeste po. Kay Mommy? Bakit naman siya magpapadala ng regalo? What's the occasion? Hindi sumagot si John. Nang pumasok sa isip ni Henry ang kalagayan ni Vilma, bigla siyang tumigil sa paglalakad. Humarap siya kay John. Nakayuko naman ito. Sinabi mo ba kay Mommy ang tungkol sa kalagayan ni Vilma? Sorry sir, hindi po ako makakapaglihim sa kanya. Paumanhin nito. Umiling na lang si Henry. Personal assistant niya si John, pero tapat itong tauhan ng mommy niya. Hindi niya ito masisisi kung sinabi nito ang tungkol kay Vilma. Naunahan lang siya nito dahil plano niyang ipagtapat ang lahat kapag gising na si Vilma. Nagulat si Henry nang makita ang pinadalang regalo ng mommy niya. Hindi pa niya nakikita ang laman ng mga kahon dahil nasa loob pa ito ng 5 malalaking truck. Tinawagan ni Henry ang mommy niya. Nasa Argentina ito ngayon para sa isang business trip. Sweetie, did you receive my gifts? It's for my grandchildren. I want to see them, iho. Mom, it's not confirmed yet if Vilma is carrying a twin. Sagot niya sa ina. Masyado pang maaga para sabihin kung ilan ang nasa sinapupunan ni Vilma. Oh, don't worry. I'm praying for a twin. Mas marami mas masaya, hindi ba? Masayang sabi nito na para bang excited na excited. Anyway, Mom, thank you for the gifts. Sagot na lang niya sa ina. No worries, sweetie. Tomorrow I'll send a gift for your wife. She's not my wife yet, Mom. Don't be too excited. You're going there too, sweetie. Bilis-bilisan mo lang ang diskarte mo. Bumuntong hininga na lang si Henry. Hindi naman siya mananalo sa kanyang mommy. Just send few gifts, Mom. Don't ever send 5 trucks of gifts. It's too much. Paalala niya dito. I will, son. Please kiss me to my grandchildren, okay? I love you. I love you too, Mom. Pagbaba niya sa tawag, muli niyang narinig ang nagmamadaling sigaw ni John. Sir! What is it again, John? Kunot noon niyang tanong. Gising na po si Miss Vilma. Hindi ko lang po masabi dahil kausap mo po si... Nahinto ito sa pagsasalita dahil agad lumaya si Henry at tumakbo patungo sa silid ni Vilma. Pagpasok sa silid, ay agad dinalapitan ni Henry si Vilma. Dala ng labis na kasiyahan, hinalikan niya ito sa labi. Thank God you're awake. Nakangiti niyang sabi. Namimilog naman ang mga mata ni Vilma na nakatingin sa kanya. Bahagya rin namumula ang mukha nito. Are you okay? Are you hurt? Where? Tell me. Nag-aalala niyang tanong sa dalaga. Kinulong niya sa 2 palad ng mukha nito. Hinawi niya rin ang buhok na tumabing sa pisngi nito. Mas lalo siyang nag-aalala nang lalong pumula ang mukha nito. Nurse, did you check her Ayos lang ako. Putol ni Vilma sa sasabihin niya. Muli siyang bumaling kay Vilma. Nakaiwas ang tingin nito sa kanya. Are you sure? Paninigurado niya. Marahan itong tumango. Ngumiti naman siya at hinalikan ito sa noo. Namula na naman ito. Stop kissing me, Doc Henry. Mahina nitong sabi. Unti-unting pumasok sa isip ni Henry ang dahilan kaya namumula ang mukha nito. Lumawak ang ngiti niya at mabilis itong hinalikan sa labi. Masasanay ka rin, sweetheart. Magpahinga ka muna. Kapag maayos ka na ipapasyal ko kayo. Nakangiti niyang sabi. Tumungo si Vilma. Hinaplos nito ang tiyan. Hinawakan naman ni Henry ang kamay nito. Tumingin ito sa kanya na may naluluhang mga mata. Sinabi ng nurse na buntis daw ako. May pangamba sa boses nito. Halata naman niya ang takot sa mga mata ni Vilma. Yes, you are. You're pregnant with our twin. Sambit niya rito. Sobra akong nag-alala kanina dahil baka naapektuhan siya sa pagkakabihag ni Eric sa akin. Hindi ko siya napakain ng maayos nung nakakulong ako. It's okay. Our babies are fine and very healthy, sabi ng mga doktor. Salamat naman kung ganun. Teka, paano mo nalaman na ikaw ang ama nito? Of course I know. The last time I checked, I didn't use any protection that night.
Muling namula ang mukha ni Vilma. Natuwa naman si Henry sa epekto niya rito. Hindi mo ba nakita ang balita tungkol sa akin? Kumalat ang mukha ko sa TV at social media. Pinagpiestahan nila ako dahil sa mga videos na yon. Hindi ka ba natatakot na... Natakot ako, pero hindi sa kumalat na balita at video. Natakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo ng araw na yon. Tinakot mo ko, Vilma. Kaya sana wag mo na akong tatakutin ng ganun. Baka ikamatay ko yun. Henry. Ngumiti si Henry. Hinalikan niya ulit sa noo si Vilma. Magpahinga ka na muna. Pag-usapan natin ang lahat kapag fully recovered ka na. Aalis na sana si Henry pero hinawakan nito ang kamay niya. Bumaling siyang muli kay Vilma. Salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin ng maraming beses, Henry. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ayos ka na. Magpalakas ka para sa baby natin. Nakangiti niyang sabi. Makalipas ang 3 araw, hindi makapaniwala si Vilma na mangyayari sa buhay niya ang nakikita niya ngayon. Henry, gulat niyang sabi. Nakaluhod ito sa harapan niya habang nakaupo siya sa wheelchair. Niyaya lang siya nitong ipapasyal sa hardin, pero ngayon ay may nakalahad ng mamahaling singsing sa harapan niya. Are you willing to be with me for the rest of our lives, Vilma? Tanong nito sa kanya. Masaya siya na may gwapo at bilyonaryong humihiling na makasama siya habang buhay. Napakahaba ng buhok niya para gawin ito ni Henry, pero nangangamba pa rin siya. Henry, kung ginagawa mo lang to para sa bata, hindi naman kita inaalisan ng karapatan sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Malungkot nitong tanong. Sino bang aayaw sa'yo? Complete package ka nga eh. Gwapo, macho, mayaman at mabait. Sa dami ng ginawa mo para sa akin, hinding-hindi kita aayawan. Tapat niyang sabi. Kung ganun, anong problema? Dismayado nitong tanong. Dahil ayokong napipilitan ka lang na gawin to para sa mga bata, Henry. Gusto kong maging malaya ka pa rin at piliin ang babaeng gusto mo. Ayokong matali ka sa isang napilitang kasal. I'm serious, Vilma. Hindi ako napipilitan lang. Simula nang iligtas kita sa isla, naging interesado na ako sa'yo. Inalam ko lahat ng bagay tungkol sa'yo kasi gusto kong mas makilala ka. Nung umalis ka na sa poder ko, lihim ako naglagay ng bodyguards para sa kaligtasan mo. Ayokong mapahamak ka. Tapos ngayon dinadala mo ang anak ko. Mas lalo kitang dapat alagaan. Kahit nabuo siya sa gabing walang pagmamahal, alam kong pareho natin ginusto yun. Ayaw mo bang maging kumpleto ang ating pamilya para sa magiging anak natin? Seryoso at mahaba nitong sabi. Wala akong ibang hangad kundi ang buong pamilya para sa magiging anak ko, Henry. Pero pwede bang bigyan mo muna ng panahon na magkakilala tayo ng lubusan? Ayokong magmadali kung sa huli ay masisira rin ang pangarap kong buo at masayang pamilya. Mahinahon niyang sabi. Sige, bibigyan kita ng panahon. Pero gusto kong itago mo ang singsing na to. Isuot mo kapag handa ka na. Inilagay ni Henry ang singsing sa kamay niya bago ito tumayo. Tawagin mo na lang ang nurse kapag gusto mong pumasok sa loob. May gagawin lang ako. Malamig nitong sabi. Nasaktan si Vilma sa malamig nitong pananalita. Gusto lang naman niyang masigurado ni Henry ang damdamin para sa kanya. Lumaki sila ni Vilma sa pamilya na walang pagmamahal ang mga magulang sa isa't isa. Ikinasal ang kanyang mga magulang dahil aksidente rin na nabuntis ng papa niya ang kanyang mama. Sila ni Vilma ang bunga noon. Sa una, masaya sila. Pero habang lumalaki sila, lagi nang nag-aaway ang parents nila. Yun ang dahilan kaya naghiwalay ang mga ito. Walang gustong kumuha sa kanila ni Vilma, kaya inilagay sila sa ampunan. Wala na rin silang balita sa mga magulang hanggang makatapos sila sa pag-aaral. Umalis sila sa ampunan dahil yun ang patakaran. Pwede nang umalis ang mga bata doon kapag kaya nang maghanap buhay. Maintindihan sana ng papa mo ang gusto kong mangyari, anak. Sambit niya habang hinihimas ang maliit na umpok sa tiyan. Maiintindihan niya rin yun. Sa ngayon nasasaktan pa siya, kaya bigyan mo rin siya ng panahon para matanggap ang una niyang pagkabigo. Sabi ng nagsalita. Lumingon si Vilma sa may-ari ng boses.
Nakita niyang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya si John. Simula pagkabata may trust issue na si Sir Henry dahil kinidnap siya ng kanyang yaya. Mahal na mahal niya ang yaya niya na yun. Pero sa ginawa nito, nawala ng tiwala si Sir sa lahat. Wala siyang naging kaibigan. Hindi rin siya lumalapit sa mga babae. Inuubos niya ang kanyang panahon sa pamamasyal sa iba't ibang panig ng mundo. Noong naboard siya, pati buwan pinuntahan niya. Ilalim na lang ng dagat ang hindi pa niya napupuntahan. Kakaiba naman pala ang trip niya sa pamamasyal. Komento ni Vilma habang nilalaro sa palad ang singsing na ibinigay ni Henry. Bilyon-bilyon ng pera sa bank accounts niya. Sa tingin mo, anong gagawin niya ron? Kahit gumasto siya ng malaki, parang hindi naman nababawasan ng kayamanan niya. Maswerte ang magiging pamilya niya. Muling pahayag ni Vilma. Nakatingin pa rin siya sa napakagandang singsing. Sinubukan niyang isukat yon. Napangiti siya dahil sakto yun sa daliri niya. Totoo yun. Maswerte ka sa kanya. Kaya tanggapin mo ng alok niya at isuot ang... Isinuot mo na? Gulat nitong tanong habang nakatingin sa singsing sa daliri niya. Sinukat ko lang. Ang ganda kasi eh. Aalisin ko... Wag! Pigil ni John sa kanya nang aalisin na niya ang singsing sa daliri. Sabi ng lola ko, masamang pangitain daw kapag inalis mo ang singsing sa daliri mo sa unang beses na pagsuot mo rito. Hindi raw nagkakatuluyan ang nagbigay at binigyan. Muling sabi ni John. Nagtaka naman si Vilma. Wala naman siyang naririnig na ganoong pamahiin. Sige, ikaw rin. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ngumiti naman si Vilma. Walang ganong pamahiin, John. Kahit meron man, hindi ko na rin to aalisin sa daliri ko. Sambit niya habang nakatingin sa singsing. Ibig sabihin, tinatanggap mo ng alok ni Sir, Ma'am Vilma? Hindi naman, pero baka kasi mawala ang singsing. Sayang naman. Katwiran niya habang nakangiti. Ayaw mo pang aminin. Gusto mo rin naman si Sir, di ba? Tumawa na lang si Vilma. Pwede mo ba akong ibalik sa silid ko, John? Tanong ni Vilma dito. Okay, pagpayag nito. John! Nagulat si John nang marinig ang malakas na boses ni Henry. Nagmamadali itong lumapit sa kanilang dalawa. Umalis ka na, ako na maghahatid sa kanya. Taboy nito kay John. Yes, sir. Magalang na sabi ni John. Seloso. Natawa si Vilma sa bulong ni John, pero sigurado siyang narinig din yun ni Henry dahil sa reaksyon nito. I'll cut your bonus this year, John. Sir naman, binibiro ka lang eh. Ito na nga aalis na ako. Tumakbo pa alis si John, kaya napag-isa ulit sila ni Henry. Itinulak nito ang wheelchair pabalik sa silid niya. Nang makarating doon, maingat siya nitong binuhat at pinaupo sa kama. Kaya ko namang maglakad, Henry. Nahihiya niyang sabi. Ayokong napapagod ang mag-ina ko. Kay sarap sa pakiramdam na gano'n ang turing ni Henry sa kanya. Pakiramdam tuloy niya, opisyal na silang mag-asawa. Henry, marahan niyang tawag sa pangalan nito. Umupo naman ito sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya kung saan nakasuot ang singsing. I know what happened to your parents. Promise I won't do something like that. I'll take care of our family. Masuyo nitong hinalikan ang likod ng palad niya. Salamat. Naluluha niyang sabi. Umangat ang tingin ni Henry sa kanya. Hindi siya umiwas nang halikan nito ang labi niya. Sa pagkakataong yon, tinugon niya ang masuyong halik ni Henry. Ilang linggo ang nakalipas nang tuluyang makarecover si Vilma. Tinulungan din siya ni Henry na bigyan ng maayos na libing ang ate niya. Sa likod bahay lang kasi ito inilibing ni Eric. Matapos noon, nagkaroon na sila ng panahon ni Henry para makilala ang isa't isa habang hinihintay ang paglabas ng baby nila. Walang buwan ang nakalipas nang magsilang ng kambal si Vilma, isang babae at isang lalaki. Kaagad yung ipinagdiwang ng parents ni Henry kahit na hindi pa nakakalabas sa ospital si Vilma. Tumagal ng isang linggo ang selebrasyon. Pakiramdam ni Vilma, masisiraan siya ng ulo dahil mula sa iba't ibang bansa ang kanilang bisita.
Tambak din ng mga regalo at hindi niya alam kung paano yun mabubuksan lahat. Nawindang din siya nang may nagregalo ng sports car. Wala pang 1-month-old ang anak nila, may sports car agad. Pero ano bang aasahan niya? Bilyonaryo na pangasawa niya at maraming koneksyon ng mga magulang nito. Natural na ang karangyaan sa pamumuhay ng mga ito at unti-unti na siyang nasasanay roon. Paglipas ng 3 buwan, nagdesisyon silang magpakasal ni Henry. Pinakita nila ang pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga anak nila. Walang araw na hindi nila sinasabi ang salitang I love you at pinaparamdam ang pagmamahal na nagsimula sa pag-rescue at nagtapos sa pagiging misis ng bilyonaryo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.